Ayan guys, good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat guys. So nandito na naman tayo ngayon guys para ipakita natin yung ating ipon challenge. Ayan, yung ipon challenge niya natin guys ng mga barya. As you can see mga kaibigan ay medyo may katagalan na yan guys, dahil halata naman sa mga lalagyan na talagang medyo matagal na siyang inipon guys. So hindi yan guys ilang araw lang na inipon, talaga umabot yan guys ng taon. Ayan guys, ipinapakita ko sa inyo yung ipon challenge na yan para magsilbing inspirasyon din sa mga iba nating mga kaibigan na gustong mag-ipon challenge. Kung may goal kayo mga kaibigan na mayroon kayong goal na makita sa inyong ipon challenge, so magtiyaga lang tayo guys na mag-ipon kahit ng mga barya na yan na iniipon natin guys. Kung mayroon tayong natitipid sa ating sarili, kung minsan naglalakad na lang tayo para hindi na tayo mamasahe, and then ihuhulog natin doon sa ating alkansya yung ating mga barya. Ayan guys, kung nakikita nyo talagang medyo marami yan kasi bumilang yan ng how many years para makaipon tayo ng ganong karaming barya. Ayan na, mga 20 na yan, medyo latest na yan dahil dumating yan na kung nakaraang lang taon yung coin na tigta 20 pesos, pero mostly karamihan talaga ay 10 pesos, 5 pesos kapag mayroon tayong natitipid sa pagkain, sa pamasahe or anything na tinipid natin yung ating sarili para makapaglaglag tayo sa ating alkansya. So nandyan yung resulta na nakakatuwang isipin na kapag nag-harvest ka na, magugulat ka na for how many years na pinag-ipunan mo yung mga barya na yan na naipon mo, ayan na ngayon, nakatambad na ngayon sa iyong harapan. Magugulat ka kung gaano ka katagal maghukay, maghipon mga kaibigan ng mga barya na yan para lang doon sa tinatawag na harvesting na talaga. So sa pag-aalkansya mga kaibigan, hindi talaga siya tumutubo as in, dahil hindi naman siya nakakaroon ng porsyento doon sa taguan. Pero ang nakakatuwa lang doon mga kaibigan, dahil yung goal mo ay maaabot mo rin sa pamamagitan ng pag-iipon. Natututo ka ngayon magtipid sa mga bagay na kailangan mo talaga or need ba talaga or wants mo lang. So nami-minimize guys yung wants natin. So hindi naman puro barya lang ang dapat natin ipunin. Of course, nag-iipon din tayo guys ng mga bills. Ayan, kaya nag-iipon din tayo sa bangko. Paunti-unti, abot ng ating makakaya guys, nag-iipon tayo para kung mayroon tayong target na pagkakagastusan, so darating ang araw, darating ang araw guys na makikita natin na kailangan pala natin talaga yung pera na mga pinag-ipunan natin. So nakakatuwa lang isipin guys na gusto ko lang kayong inspired na from now on ay mag-ipon na kayo ng inyong mga barya-barya dyan. Tipirin din ninyo ang inyong sarili. Wag guys puro luho, no? Puro mga wants lang. Yung needs lang talaga ang dapat nating paglaanan. So kung mayroon ka na, pwede ka nang lumuwag. Sabi nga guys sa kasabihan ng mga tanda, matuto daw tayong mamaluktot kapag maiksi ang kumot. So ito na nga guys, pinaumpisa na namin yung aming target na magpagawa kami ng bahay. Although yung bahay na yan guys ay hindi talaga siya nabuo na nagawa, dahil ipina-estimate namin na yung pera na naipon challenge namin guys ay hanggang kalahati, mahigit kalahati lang, and then yung rest na natirang portion ng aming bahay ay hindi
siya magagawa dahil kulang yung budget. So yan guys, as you can see, nakikita nyo guys yung bahay na yan. Yan yung kadugtong ng aming bahay na talagang wala sa standard yung taas. Kapag ka mainit talaga, istag-init din. Pero ngayon inilagay ng aming engineer sa maayos na sukat, standard. So ayan guys, ayan, mahigit isang buwan na gawa na yan guys. Mahigit isang buwan na. So nagkakabit na lang sila ng nag-i-install na sila guys dyan ng wiring. Ayan, although wala pang pintura yan, yung ibang mga worker guys ay nagpifinishing na sa loob. So ito guys, yung nakikita nyo ay second floor na yan, na katatapos lang magkabit ng mga pintuan, ng sliding door, ng sliding na window na yan. Ngayon naman ay papakabitan natin ngayon guys ng grills. Ayun. So, ayan guys yung aming labas. Ayan, ang harap namin guys ay basketball court. Ayan, bagong tayo din yan. Itong pandemic lang. So, dyan tayo guys tatambay just in case. Ayan, wala pang mga tubular dyan. At yan ay pina-estimate natin sa ating engineer ay umaabot ng mahigit 60,000 guys yung sa tubular pa lang, kaya medyo magastos talaga magpagawa ng bahay. Ito na guys yung grills na ginagawa ng ating karpintero, ng ating latero, lahat na all in one na siya. So pinapagapitan natin yan guys ng grills para mas safe yung ating bahay just in case na umalis tayo, safe siya. Ito guys yung first floor na pinagawa na natin. Unti-unti na natin ini-install, inaayos na natin yung ating mga paninda dyan kasi gusto na natin makapag-operate para kumita naman tayo. So ayan na yung mga lalagyan ng tinapay, ng mga tray, ng eskaparate. Inaayos na natin yan guys. Ito na yung loob na pinauna natin na pinapinturahan para makapag-operate na tayo. Ayan, medyo magulo pa, may mga hagdanan pa dyan kasi ongoing pa yung kanilang paggawa. So ayan guys yung kulay guys ng lababo na ng tiles sa kusin sa lababo na ating napili. So ayan na guys yung ating tindahan na pinturahan na nga labas at loob, at pinapinturahan muna natin yung first floor lang. Di bali na maiwan yung second floor para makapag-operate na tayo guys. So ayan guys yung resulta guys ng ipon challenge natin. I inspire all of you guys na mag-ipon challenge kayo kung may goal kayo, na kung ano man yung goal ninyo sa inyong sarili. Unti-unti guys marireach yan kapag mayroon tayong goal sa ating buhay. And of course, siyempre palaging nariyan guys ang gabay ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Hindi natin dapat mawawala yung gabay ng Diyos. Laging nariyan.